Anong sabi mo, Sol? Sasalita si Sol. Okay, papakainin na natin siya ngayon. First meal niya today, day 13 ngayon. So bukas is day 14. Sol will be here for 2 weeks by tomorrow. So congratulations, Sol. Very happy with your progress so far. Ano? Pero alam nyo guys, meron ako nakita kanina sa dumi niya. May blood na naman. Malambot yung poops niya. So, I'm 80%. No, Sol. I'm 80% sure na meron siyang parasites, protozoans malamang. Anyway. Okay, Sol. Gusto mo na? Kain ka ba? Ayaw mo pa? Gusto mo po naman mag-explore muna? Explore muna. Sige, explore ko muna. Sige. Tara, lakad muna tayo. Kanina, nakapasyal-pasyal na siya. Pero parang ngayon, gusto ulit niya. Oo, which means mamaya maliligo na naman ako. Kasi kanina nga hinigaan niya yung ihi niya. Kadiri. Oo, hinigaan mo yung ihi mo. Tapos ngayon, didikit-dikit ka sa akin. Layo ka sa akin. Ang bira. Ay, kanina nakita niyo yung video niya, di ba? Oo. And maraming nag-comment dun sa video na yon na totoy pa pala daw tong si Sol. What? Oo, totoy. Nagsasubmit kay Logan. Oo. Anong tawag doon? Humihila ata. Tapos umiihi para ipakita na papi pa siya. Oo, ang laki-laking bonji. Ang laki-laking papi. Pero sa isip niya, guys, pepper quiet. Sa isip niya, papi pa talaga siya. Kaya ganun pa yung reaction ng katawan niya. Kaya naman, makita niyo naman, yung mga balls nga niya, ang liit-liit pa, pati yung pututo niya, ang liit-liit pa. Pero ang laki-laki na niya. Oo. Ayun. Sige, okay na? Halika. Baba ka dito. Lakad. Sige. Expend your energy. Sige lang. Bilan ko kaya ng treadmill to. Magkano ba yung mga treadmill? Para makatakbo siya ng makatakbo in place. Ayoko kasi na talagang ilabas yung mga dogs sa kalsada. Kasi ang daming street dogs sa labas na puro may mga galis at halatang puro parasites. Alam niyo yun, pupupo yan sa kalsada. Di may mga worm eggs na yan. Pag natapakan ng aso ko yung mga bakas ng dumi sa kalsada, pag uwi, didilaan yung paa nila. Di syempre magkakaroon na rin sila ng parasites. And bukod doon, pwede mga viral parasites kagaya ng mga distemper. Grabe yun kapag magka-distemper yung aso nyo. Kasi kahit bakunado yung dog, minsan nagkakaroon pa rin ng mga sakit Hindi kasi 100% guarantee ang mga vaccines. Although malaking bagay talaga sila. Ano, Sol? Okay na? Gutom ka na? Oo, tara na. Hahaba yung video natin. Pero parang saya-saya niya Oo, parang masama-sama ako kung ipapasok ko agad siya. Ay, pansin ko lang sa likod ni Sol, guys. May malaki siyang kuba doon, Sol, ayun yata. Gusto niya yata kumain. May malaki siyang kuba doon sa likuran niya. It's probably because na mahaba-habang panahon na rin siya na walang musculature sa likod. Kaya, ay mapapansin nyo, may matulis doon, Hopefully makorekt ito. Ito, may matulis siya dito. Hopefully makorekt yan sa pamamagitan ng ng exercise. And I think naman makakorekt yan to a certain extent. And probably an extent in which hindi na mahalata yung niya yun. Parang may kuba siya dito. Hindi naman siguro bali. I don't think there's something wrong with his spine. Hindi naman niya iniinda. But it's probably just, wag na, Sol. It's probably just a curvature because of lack of musculature.
And ang pinakamaganda nga yung SDN natin, SDN42, para magkaroon ng muscles. Tinititigan niya yung SDN niya doon sa ibabaw. Nakatingin na siya doon. So, kasi kapag less than 40% ang protein sa formula ng dog food, nagkakaroon ng muscle degeneration, humihina yung musculature. So, nandun na tayo sa ano talaga, pinakamaganda na kay Sol, yung SDN42. Kaso kung may parasites nga siya, those parasites, protozoans man yun or what, those rob him of essential nutrients na maaaring yung mga parasites ang nakikinabang. Kaya bukas bibilan ko siya ng gamot kung walang available na gamot doon sa kennels natin sa Manalo Canine, sa Manalo Resort Hotel. Bibilan ko siya ng gamot bukas. I could also get a fecalysis, or meaning yung stool exam, para masigurado. Pero 80-90% sure ako na ano yun, protozoa sa itsura nung dumi niya and sa lahat ng mga signs na pinapakita niya. Yung mga protozoans niyon include yung mga Giardia na mga protozoan parasites, and these are single-celled organisms na nagpro-proliferate sa mga bituka nila and nagkukos din nga ng bloody diarrhea. And yun, mapayat din yung mga dogs kapag ganon, mapangit yung coat nila. Okay, sige, pakainin natin Sol. Sol, kain na. Nilagyan ko kanina ng plastic bottle para laruan niya. Ay, ayun oh, may bloody diarrhea doon. May blood. Naku. Gasa natin yun. Ayun oh. May dugo. Galing siguro sa puwetan mo yun, ano. Pero hindi naman siguro heat yan. Hindi ka naman babae. Anyway, gamutin natin yan bukas. Okay. Ayan na, Sol. Yun, willingly, pasok si Sol sa cage niya. Lagyan natin ng konting water. Water. Huwag na nating sobrahan. Pero masarap din yung sobra kasi nagsasabaw siya. Okay, Sol, kain na. May gana ka ba? Bukas, gagamutin natin to. Lalakas lalo ang gana nito. Mas bibilis lalo ang ang recovery niya at pagkapal ng katawan. Meron pa rin mga nagdududa na kung ano ba daw ito si Sol, kung pure Cane-Corso ba daw si Sol. Kasi may picture akong pinost, o may nagpinost din si Sir Zeke na picture ng nanay nitong si Sol. Ang laki ng nanay nito. Wow. Higante yung nanay niya. Well, pati na rin naman yung tatay niya. I think si Sol pala ay anak ng mga imported. Wow! Hindi ko lang alam kung yung tatay niya ay nasa ibang bansa or inuwi rin dito sa Pilipinas. Pero anak pala to ng mga imported. Ayan. Ayaw. Sige. Kung masyadong excited lang, walang gana dahil dun sa sakit niya, sa protozoans. Sige, sarado ko na to. Para hindi na niya naiisip na gumala-gala. Ayun, kumain nga. Yun, excited lang gumala-gala. Kaya, ayan, sinarado ko na yung cage. Hindi na niya naisip pumili between, Kinakawalan na ako ni Logan. Pakawalan ko na daw siya. Oh, sige na. Siya. Ano, natatay ka na? Naiihi. Hindi kasi tumatayo. Umiihi yan sa loob. Yan. Tignan natin. Pakita ko sa inyo. Ayun, nahanap na ng pwesto yan. Hanap na siya ng pwesto doon. Pupupu na yan. Or iihi. Tignan nyo Hanap na ng pwesto. Ayun. May naamoy-amoy siya. Ayun, ihi. Ayan si Logan. Kaya malinis na aso. Usually naman yung mga dogs na intact ang instincts, intact ang natural instincts nila. Ayaw naman talaga ng mga dogs umihi sana or dumumi sa kulungan nila or sa lugar nila. Pero usually they're left with no choice kasi hindi sila nilalabas ng owners nila. Doon napupupo na wiwiwi sa cage.
Diba? Like si Sol naman, ang problema naman ni Sol, hindi niya mapigilan yung sarili niya kasi siguro may nararamdaman nga sa siya niya. Pero ito si Logan, ayan, naghahanap lang siya ng pwesto ngayon. Ayun, umiihi ulit. Bad trip talaga itong mga nagmomotor na to, mga kamote riders eh. No? Narinig niyo ba yun? Meron talaga mga kamote riders, mga nagmomotor tas nag-iingay, pinapaingay yung mga tambucho nila. May kulay. Oo. Corny. Well, anyway, and gahanap lang yan, bubuelo yan, mamaya pupoops na yan. Balik tayo kay Sol. Ano na kaya? Ubus na kaya ni Sol yung kanyang SDN? Ano, Sol? Ubus na? Di pa? Sige lang, kain lang, Sol. Kain lang, sige. Kala niya lalabas tayo. Sige na, kain ka. Ubusin mo na yung kinakain mo. So may nagtatanong kung talagang pure ba itong si Sol. Bata pa po kasi. Usually pag mga ganitong age, ay talagang yan yung tinatawag na lanky stage, awkward stage na mukhang tukmol. Parang tayo, ng mga teenager pa lang tayo, di ba? Mukha tayong tukmol. Ewan ko lang sa inyo, pero ako mukha talaga akong tukmol noon. Well, sa bagay ngayon, mukhang tukmol pa rin naman ako. Pero mas mukhang tukmol pa ako noon. Ayan, kagaya ng isang araw, kwento ko lang sa inyo habang kumakain si Sol. Yung isang araw, may nagpunta ang kliyente doon sa Manalo K9, sa Manalo Resort Hotel. Nagpa-picture sa akin. So, nagpakilala sa akin. And, ayun, yung aso niya, mag-graduate na. And parang sabi niya, yung aso daw niya, pumayat daw. Yung aso niya is 10 months old. Dumating doon sa amin ng 6 months old. Parang training ng 3 months. So, pumasok na siya doon sa lanky stage, Mukhang tukmol yung aso kasi nga, teenager. Kaya parang nagtataka siya bakit daw parang pumayat daw yung aso niya, ganyan-ganyan. Nag-iba yung lakad. Kasi po, pagka ganyan ng age, bago mag 1 year old, ay mukha silang talaga mga tukmol. Kaya itong si Sol, hindi pa ito yung itsura niya. Pagdating ng 1 year old, titigil na sa pag-grow yung mga buto. Maninigas na yung mga growth plates sa mga buto. Yun yung mga lugar kung saan nagmumultiply yung mga bone cells, yung sa mga growth plates. So maninigas na yun by 1 year. Tapos lalapad na yung aso, palapad na, hindi na pahaba. Kaya by 2 years old, tsaka pa lang nila yung mga giant dogs, tsaka pa lang nila marireach yung kanilang full potential in terms of muscularity, yung laki ng muka. Kasi yung muka naman is napifill out yan dahil sa muscles eh. Diba? May frame yung buto, yung skull, tapos magpifill out yung muscles dyan. Kung payat yung asong ganito, edi syempre magkakaroon ng discrepancy between the breed standard and yung makikita ninyo dun sa aso kagaya itong nangyari kay Sol. Ayan, so tuloy-tuloy lang naman kumain si Sol. Hindi lang siya ganun kagana, pero pagka ginamot ko to after a few days, okay na talaga to. Ayan, pwede ko nga ipa-fecal smear, pero kung dadalhin ko pa dun sa clinic, ay hassle pa, bayad pa, transport pa, baka makakuha pa ng mga sakit sa vet clinic. Gamutin ko na. Kung hindi umubra yung gamot, mali ako. Pero I doubt kung mali yung aking diagnosis kahit wala akong ginagawa pang test. Okay, alright. Okay ka na? Yun lang muna guys. Hayaan na lang muna natin si Sol kasi mahaba na naman to. Mag-i-edit na naman ako ng napakahaba. Ang tagal na naman mag-export. Yan lang guys, konting kwentuhan lang. At bukas kasi maaga kami kaya hindi ko na pwedeng patagalin ito. Salamat po sa pagsubaybay kay Sol. Salamat sa love na pinapakita nyo sa kanya at sa amin dito sa Manalo Group of Companies, Doc Abel Manalo Official. Mabuhay po tayong lahat. Super Doggers.